And hello! Welcome to my channel! So, right now, gusto kong magpakilala sa inyo. And, of course, bago ako mag-request na suportahan niyo ako, gusto ko din na i-share sa inyo kung ano yung mga nangyari sa akin in this past few days. Past few years, I mean. Gusto kong i-share sa inyo kung sino ba talaga ako, what is really the purpose why I started this vlogging, and kung sino nag-inspire sa akin to start this vlogging as well. So first of all, my real name is Kailyn, hindi Kailyn Alcantara, but Kailyn. My nickname talaga is Kai Kai, but my channel is Kai lang kasi most of the people tinatawag akong Kai. It's a short term of my nickname Kai Kai actually. And I am really a probinsyana girl, so mas sanay ako sa malabundukin na environment, mapuno, maaliwalas, and not yet, hindi masyadong crowded. But here I am, exploring Manila to, of course, to test myself kung kaya ko bang manirahan sa ganitong environment. The reason why in the previous video sinabi ko na babalik na naman ako here in Manila because yung pagpunta ko dito, yung first ko pumunta dito, ibang-iba yung purpose. Sa purpose na why ako bumalik dito. In my province, I work as a call center agent for 47 months, and after that, lumipan na ako here in Manila. It's May 12, 2024. Hindi ko yun makakalimutan. It's because that is the time na first time kong sumakay ng eroplano. Sumakay kong mag-travel ng ako lang. First time ko din na lumayo sa family ko ng ilang buwan. And first time kong manirahan at matulong ng hindi sa amin. Like, literally, nakikituloy lang kasi ako ngayon with my relatives here in Manila. So, one of the purpose ko talaga kung ba't ako pumunta here in Manila is because to take a board exam. I wanted to give time to myself na mag-review. So, part doon sa pagre-review ko is nag-enroll din ako dito ng review center sa UP Diliman. So, may 2 months na face-to-face classes din kami. So, ayun, dito na ako nag-review. But then, after 2 months ng pagdating ko dito sa Manila, may tumawag sa akin na final interview ko daw. Kasi sabi ko sa isip ko, anong company kaya yun? Kasi bago ako pumunta dito sa Manila, nag-a-apply ako ng mga work na based dito sa Manila kasi nga alam ko na pupunta ko rito. Pero hindi ko inisip na tatawagan ako for final interview kasi nga yung eligibility ko, hindi pa ako confident sa eligibility ko. Meron lang akong work experience na 7 months, but yun lang yun. Kasi nga, I am planning to take licensure board exam pa. But then may tumawag sa akin, sabi final interview ko daw. And then sabi, it requires a face-to-face interview. Tapos nag-alala sila kung kaya ko bang pumunta here in Manila. But sa isip ko, I will grab this opportunity kasi work na to eh. Bihira lang to na abot ako sa final interview. So, sabi ko, no worries ma'am, dito na ako sa Manila. Pupunta lang ako dyan sa company niyo. Tapos ayun, awa ng Diyos, na-hired ako. Iba kasi ako pag mag-a-apply, hindi ako nag-a-apply ng isang company lang. Madami akong ina-applyan. Para lang, at least ba, at least man lang may isa doon na tumawag na ganito yung interview. At least meron kang maraming options na kung hindi mo na ako matanggap sa company to, at least meron pa akong in-applyan. So, ganun yung isip ko pag nag-a-apply talaga ako. Madami talaga ako ina-applyan. Halos lahat ng nag-hiring, ina-applyan ko. Para kasi, yung sa isip ko kasi, mas importante yung makapagbigay ako ng pagkain ng 3 beses sa isang araw by having a work, financial income support. Compare naman dun sa,
hindi kasi ako namimili masyado ng trabaho. Kung alam kong kaya ko yun, tapos pasok naman ako dun sa qualification na yun, a-applyan ko na, I will grab it. And then, umabot dun sa point na hindi na ako masyadong nakakapag-review because naging busy ako sa work. Kasi patapos na yung year, marami kami hinahabol. But then, I still try my best to review. Siyempre, plan ko pa rin kumuha ng lisensya. And then, ayun, after nung good news na yun, meron na namang bad news na nangyari. Humantong sa point na nag-end yung long-term relationship, which is 10 years relationship. Gawa na rin siguro ng LDR kami, hindi namin nakayanan. And I don't want to dig onto it since ibang story yun. Let's not deep onto it. Basta, yun, nag-end yung relationship namin. So, ayun, ang nangyari sa akin, adjustments sa environment, pressure sa work, at saka sa pag-take ng board exam, licensure board exam. Tapos yung broken-hearted pa ako, nagsama na. So, umabot ako sa point na parang hindi ko na siniseryoso yung pagre-review ko kasi distracted na ako. Masyado na akong distracted sa nangyari. Tapos, as a result, ayun, hindi ako naka-pass. Hindi ako na-pass sa board exam ko. Well, expected naman yun kasi yun yung consequences ng ginawa ko. But, hindi ko siya tinake as disadvantage. Mas tinake ko siya as a lesson. Since kahit hindi ako nakapasa, I will still strive and gagawa ng another way para makuha ko yung goal ko. Hindi ibig sabihin na nag-fail ka sa bagay na yan, eh hihintuin mo rin. Mas gawin mo yon as a lesson para makuha mo talaga kung ano yung gusto mong makuha. So, ayun, after noon na result na yun, syempre nalungkot ako kasi pero slight lang kasi alam ko naman na yun talaga yung mangyayari. Pero of course, meron din talaga na sana certain, ganun, na makapasa ako, ganun. But, inaccept ko na agad na yun yung nangyari sa akin, hindi ako nakapagpasa. Hindi ako nakapasa sa licensure board exam. But, after noon, may natanggap naman ako na bad news na part ng relatives namin is namatay due to heart attack. Tapos mga ilang araw lang, nakatanggap na din ako ulit ng news na namatay yung father ng ex ko, which is, kinonsidered ko talaga siya as the second father from a different roof. So yun, dun ako mas nalungkot kasi nga, akala ko, pag uwi ko, pagbalik ko dun sa province, maabutan, mabibisita ko pa siya. But then, ayun, di ko na siya naabutan. So, lahat ng pressure, adjustments, broken-hearted, sorrow, na-feel ko nung nandito na ako sa Manila. And no one knows dito sa Manila. And umabot sa point na na-depress ako. No one knows na yun na yung nangyari sa akin. Kaya nasabi kong ang lala ng 2024 talaga sa akin. At nangyari pa yun, nung wala ako sa comfort zone ko. Nangyari pa yun, nandito na ako sa Manila. And syempre, yung feeling na kailangan mong i-continue kung ano yung daily routine mo. Yung pinipilit mo lang yung sarili mo na mag-continue kasi nga may responsibilities ka din na kailangan mong gawin. Even my relatives here in Manila, hindi nila alam. But then, ayun. Kaya nasasabi talaga ang lala talaga ng 2024 sa akin. At hopefully, this year, 2025, maging okay ang lahat.
Sana man kung may problemang dadating, hindi na ganun kasunod-sunod talaga na umabot talaga sa point na na-dedepress talaga ako. But right now, I am still in a healing process. And part doon is to share with you all kung ano man yung mga important na events na mangyayari sa akin. The reason why I start this vlogging is a way for me to document some important events in my life, and I just wanted to share it with you guys. Na also is a way of me to record the events na masasabi ko lang, ay, nagawa ko pala yun. In the future, sooner tatanda ko, gusto kong balik-balikan itong mga videos na to, na nagawa ko talaga, may proof ako na nagawa ko talaga mga bagay na yun. So yeah, I hope that this 2025 is good to me. No, hindi ko naman sasabihin na dapat swerte ako sa 2025 na to kasi depende pa rin yun sa every decisions na gagawin ko. And I hope God will always guide me on every decisions that I will be making. Kasi alam naman natin na may good and bad consequences. At doon nakabase yung takbo ng buhay natin. Kung paano natin yun haharapin. And one of the reason why I start this vlogging is because meron din akong sinusubaybayan ng vloggers, and they inspire me to start this kind of thing. Tama naman sila na we make memories dapat and live life. So yun, hint na yun, kung supporter kayo sa kanila, you will know kung sino talaga yung nagpa-inspire sa akin. And I don't want to share it with you po muna kasi gusto ko na pag sinabi ko na sa inyo kung sino, I will finally meet them. Of course, with your help, guys. So, ayun. So, kung nakita nyo yung previous video ko, sinabi ko na bumalik na naman ako here in Manila. Because, yun nga, iba yung purpose. Yung unang purpose ko is to take a board exam. But, the second purpose kung bakit bumalik dito is to have my work. Siyempre, kailangan ko yun kasi yun yung source of income ko. And then, the reason also why I am here in my specific spot right now, kasi yung pinakaunang pumunta ko dito sa BGC, andito ako. Dito ako unang tumambay. Dito ako unang dinala ng ate ko. Kasi yung una kasi, may ate ako dito, pumunta siya dito for application, tapos bumalik na ng province. So, sabay-sabay nating subaybayan kung ano pa yung mangyayari this 2025. And I wanted to formally announce that from this day, I will start my vlogging na officially. But I hope na pag may na-upload ako, hope that you will subaybay on it and support me as well. So, the lesson that I learned based on sa anong nangyari sa akin last year is that kung ano man yung mangyari, kung ano man yung dumating sa buhay mo, whether it is good or bad, always be strong. Yun lang talaga. Kasi, whether you're in sad, sorrow, depressed, anxiety, the life must go on. And always itatak yun sa isip nyo na, oo, I will sorrow for this month, but I will make sure na magko-continue yung life ko. Kasi hindi ito yung mundo ko. I will continue my life kung ano yung ginagawa ko. Kung may masama man na dumating sa buhay niyo, make it sure that it will serve you as a lesson. Take it as a lesson and reflect on it. Gawin niyo yung basihan kung anong mangyayari sa every decisions that you will be making. So like I said, every decisions that we are making, there is always a consequences. And there is a possibility na yung consequence na yun ang magiging start kung ano yung takbo ng buhay natin. So, live life lang and let's enjoy the life. Bigyan nyo yung sarili nyo ng enjoyment kahit konti lang.
as a reward ng sarili nyo. And I highly suggest talaga work-life balance para hindi kayo masyadong na-burn out sa ginagawa nyo. And I know, kung pag nagawa nyo yung mga bagay na gusto nyo gawin, hindi nyo yung pagsisihan pag nagtumanda na kayo. Bagkus, it will be an inspiration for our future kabataan out there na we live life, we did fun, but in more responsible way naman. So, ayun lang, na-share ko na yung part ng buhay ko, and I hope that you will support me in my new journey, guys. So, ayun, makulimlim na, you can see, medyo nakikita na yung the city of lights na tinatawag. And I am still here in Park. Nasa specific spot pa rin ako. And actually, guys, this is my first time na magaganito ako in the public. So, yung confidence ko, inubos ko na for the day. So, yeah. See you when I see you. See how it shines for you from underneath the sky.